Isipin nyo, ang sarili kong ama, itinaboy ako sa loob ng aking sariling hotel. Ang sabi niya sa akin, "Hindi ka welcome dito sa aming 5-star hotel." Inakala niya na ako ay isang hamak na tagapagsilbi lamang. Isang kasambahay sa harap ng aming mga kamag-anak na mayayaman sa Makati. Ang laking hiya. Ang laking hiya. Para sa kanila, ako ay isang anak na walang utang na loob. Sa loob ng maraming taon, ako ang nag-iisang nagsumikap. 3 trabaho ang pinasok ko para lamang makapagtapos ng pag-aaral. Akala nila, ako ay hamak na tagalinis lamang. Pinagbigyan ko ang lahat ng luho nila para sa kasal ng aking kapatid. Binayaran ko ang lahat. Pero para sa aking mga magulang, ako ay walang pakialam. Isang tao na hindi dapat pinapansin. Hanggang sa dumating ang araw na naisip nilang wala na akong silbi. Ngunit mayroon silang hindi alam. Isang malaking lihim. Ang Wellington Hotel na tinatapakan nila ngayon, akin ito. Lahat ng ito ay pag-aari ko. Ito ang aking lihim na yaman. 15 malalaking hotel sa buong mundo. Ang anak na pinalayas nila at minaliit, siya pala ang reyna na nagpapatakbo ng buong imperyong ito. Gusto nila akong patahimikin, gusto nila akong mawalan ng boses. Ngunit ngayon, babawiin ko ang higit pa sa aking mga ari-arian. Babawiin ko ang aking dangal. Ang aking dangal. Bibigyan ko sila ng isang malaking leksyon. Isang leksyon na ikukuwento pa nila. Hanggang sa kanilang mga apo. Kung naranasan nyo na rin ang ituring na estranghero sa sarili ninyong tahanan, i-like at i-share nyo ang video na ito. Kwentuhan mo ako. Nais kong malaman, kung saan ka nanonood ngayon, i-comment ang inyong lugar sa ibaba. Tara, makinig kayo sa aking kwento. Kabanata 1, ang mensaheng mapangmaliit at ang pasya ng tunay na reyna, ako si Maria Sofia Ramos. 30 taong gulang pa lamang ako, ngunit hawak ko na ang isang malaking imperyo ng mga mararangyang hotel. Ang mga hotel na pagmamay-ari ko ay ang uri ng lugar na kailangang pag-ipunan ng mga tao sa loob ng mahabang panahon, para lamang maranasan ang kahit isang gabi ng karangyaan. Nagsimula ako bilang isang estudyante na may malalaking pangarap sa industriya ng hospitality. Sa ngayon, 15 malalaking hotel na ang pinapatakbo ko sa 3 magkakaibang kontinente. Pero, sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito, tila nakakulong pa rin ako sa isang madilim na silid. Palagi ko pa ring hinahanap ang pagkilala at pagtanggap mula sa aking mga magulang. Ang mga magulang ko na kailanman ay hindi sumuporta sa aking mga pangarap. Isang araw, habang abala ako sa trabaho, biglang tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Papa. Nang basahin ko ang nakasulat, hindi ako makapaniwala. Nanigas ako sa aking kinauupuan. Ang sabi niya sa text, "Hindi ka welcome sa aming 5-star hotel." Nais ko sanang tumawa ng malakas dahil sa sobrang kabalintunaan ng sitwasyon. Sabi niya, sa kanilang hotel. Kanila? Napangiti ako ng mapait habang hawak ang aking cellphone. Agad akong tumawag sa aking head of security. Sabi ko, "Security, pakitanggal ang lahat ng VIP access ng Pamilya Ramos sa hotel na ito. Ngayon din." Bago ko ipagpatuloy ang kwentong ito, nais ko munang kumustahin kayo. Kung pinapanood nyo ito ngayon, maaari bang mag-iwan kayo ng komento kung saang lungsod o probinsya kayo naroroon? Gusto kong malaman kung saan-saang sulok ng Pilipinas tayo nagkakasama-sama. I-click nyo na rin ang like button at mag-subscribe para masubaybayan nyo ang susunod na mangyayari sa drama ng pamilyang ito. Tinitiyak ko sa inyo, ang lahat ng ito ay magaganap sa gitna ng pinakamarangyang paligid na maiisip nyo. Lumaki ako sa Forbes Park, isang napaka-eksklusibo at mayamang subdivision sa Makati. Mula sa labas, ang buhay ng pamilya namin ay parang isang larawan ng perpektong tagumpay. Ang aming bahay ay istilong Espanyol na laging malinis at maayos. Ang mga magulang ko, sina Don Arturo at Doña Corazon Ramos, ay ang ehemplo ng mataas na lipunan sa Maynila. Si Papa ay kilala bilang isa sa pinakamagaling at pinakakinatatakutang corporate lawyer sa buong Makati.
Si Mama naman ang tagapangalaga ng aming dangal sa lipunan. Siya ang laging host sa mga charity gala at madalas siyang nakaupo sa mga board ng ibang organisasyong pangkultura. Mula pagkabata, itinanim na sa isip ko na sa pamilya Ramos, ang katayuan at reputasyon ay higit pa sa lahat. Mayroon lamang 3 landas na itinuturing nilang marangal. Iyon ay ang medisina, abogasya at pananalapi. Hospitality. Iyan ang aking hilig. Pero para sa aking ama, ang tawag niya rito ay trabaho ng katulong. Napakababa ng tingin niya sa pangarap ko. Ang pagkahumaling ko sa mga hotel ay nagsimula noong mga bata pa kami. Tuwing nagbabakasyon ang pamilya sa mga sikat na resort sa Boracay o Amanpulo, habang ang mga magulang ko ay abala sa pakikipag-usap sa ibang mga mayayaman, sa tabi ng pool ako naman ay gumagala sa sining ng mga hotel lobby. Namamangha ako sa ayos ng lahat, sa kung paano nagagawa ng mga staff na magbigay ng perpektong serbisyo kahit na napaka-busy ng paligid. Sofia, huwag mo ngang abalahin ang concierge sa mga tanong mo. Madalas akong pagalitan ni Mama habang hinihila ako palayo. Busy sila sa trabaho, huwag kang istorbo. Ngunit hindi ko mapigilan ang sarili ko. Nangongolekta ako ng mga brochure ng hotel. Pinag-aaralan ko ang bawat detalye ng mga kwarto. Gumagawa ako ng mga nota tungkol sa mga amenities. Sa edad na 12, alam ko na ang pagkakaiba ng isang simpleng pag-aayos ng higaan sa tinatawag na elaborate turn-down service ng mga sikat na hotel. Ang kwarto ko sa bahay ay naging parang archive ng mga gamit sa hotel. Mayroon akong mga keycard, mga branded na panulat, at pati na iyong maliliit na bote ng shampoo na ibinibigay sa akin ng mga housekeeping kapag humihingi ako ng maayos. Face lang iyan, maririnig kong bulong ni Papa kay Mama kapag akala nila ay hindi ko sila naririnig. Lalaki rin siya at makakalimutan ang walang kwentang bagay na iyan. Magpupukus din siya sa isang bagay na may saysay. Noong nasa high school na ako, naging maayos naman ang aking pag-aaral. Ako ang captain ng debate team at editor ng school newspaper. Pero lahat ng iyon ay parang walang halaga sa aking mga magulang. Ang gusto lamang nilang makita ay ang mga bagay na pasok sa plano nila para sa akin. Nang manalo ako sa isang regional essay contest tungkol sa inobasyon sa serbisyo ng mga hotel, hindi man lang nag-angat ng tingin si Papa mula sa kanyang mga legal documents. Sabi niya lang, "Ayos iyan, anak, pero siguraduhin mong nakatutok ka sa iyong political science subjects. Iyan ang tunay na makakatulong sa iyo pagpasok mo sa law school." Ang totoong labanan ay nagsimula noong panahon na ng pagpili ng kolehiyo. Habang ang aking mga magulang ay nagbibigay na ng mga pahiwatig na gusto nilang mag-aral ako sa mga tanyag na universidad sa Amerika para mag-abogado, lihim naman akong nag-apply sa mga pinakamahusay na hospitality management schools sa mundo. Ang unang sulat ng pagtanggap na natanggap ko ay mula sa isang tanyag na eskwelahan sa Switzerland. Tandang-tanda ko pa ang bigat ng sobrang iyon sa aking mga kamay. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuksan ko ito. Ito na iyon, ito ang aking tiket para sa buhay na talagang gusto ko. Pero nang ipakita ko ito sa aking mga magulang, tila lumamig ang buong sala. Nawala ang init ng sikat ng araw sa loob ng aming bahay sa Forbes Park. "Hindi ito ang pinag-usapan natin," sabi ni Papa. Ang kanyang boses ay mahinahon pero ramdam mo ang panganib sa bawat salita. Hindi ito ang tamang daan para sa isang Ramos. Sumagot ako ng may buong tapang. Ito ang tamang daan para sa akin, Papa. Agad akong binigyan ng ultimatum. Sabi nila, kung hindi ko susundin ang gusto nila, kailangan kong tustusan ang sarili kong pag-aaral. Hindi nila ako bibigyan ng kahit isang kusing. Pinili ko ang kalayaan. Pinili ko ang aking pangarap. Kumuha ako ng student loans at nagtrabaho sa 3 magkakaibang part-time jobs ng sabay-sabay. Nagtatrabaho ako sa front desk ng isang maliit na hotel sa gabi, naghihintay ng mesa sa mga restaurant tuwing weekends at nagtuturo pa sa mga batang mayayaman sa Makati tuwing may bakante. Sa loob ng 4 na taong iyon, bihira kaming mag-usap ng aking mga magulang. Ang mga tawag tuwing kaarawan ko ay tumatagal lamang ng 5 minuto. Ang mga pagbisita tuwing Pasko ay puno ng tensyon at lamig. Nang graduate ako ng may karangalan, wala ang aking mga magulang.
Pinili nilang dumalo sa graduation ng kapatid kong si Antonio sa law school na nataon sa parehong linggo. Sigurado naman kaming mauunawaan mo, sabi ni Mama sa telepono. Napakalaking milestone nito para sa kuya mo. Napakalinaw ng mensahe nila. Ang tagumpay ng aking kapatid ang mas mahalaga. Mas mahalaga sa kanila ang isang abogado kaysa sa isang dalubhasa sa hotel. Noong araw na yon, may nagbago sa loob ko. Habang nakaupo akong mag-isa pagkatapos ng seremonya, pinapanood ang ibang mga kaklasiko na nagdiriwang kasama ang kanilang mga pamilya, nangako ako sa sarili ko. Sinabi ko sa aking sarili, balang araw, pagsisisihan niyo ang pagmaliit sa akin. Hindi ko akalain kung gaano magkakatotoo ang pangakong iyon, at hindi ko rin akalain kung gaano kalaki ang distansyang maglalayo sa aming magkakapamilya sa mga susunod na taon. Bitbit ang aking diploma at ang determinasyong higit pa sa anumang yaman, lumipat ako sa sentro ng negosyo. Nakuha ko ang una kong trabaho bilang isang front desk associate sa isang boutique hotel. Ang sahod ko noon ay sapat lang para makasalo sa isang maliit na apartment sa Quezon City kasama ang 2 pang ibang empleyado. Pero masaya ako. Sa wakas, nasa industriya na ako na mahal ko. Nagtatrabaho ako ng napakahabang oras. Nagvo-volunteer ako para sa mga puyat na shifts. Sinasalo ko ang trabaho ng mga kasamahan kong nagkakasakit. Pinag-aaralan ko ang bawat sulok ng hotel. Ang pagtulog ay naging isang luho na bihira ko nang makuha. Kapag ang ibang mga empleyado ay nagrereklamo sa mga mahihirap na bisita, ako naman ay nakakakita ng pagkakataon. Bawat galit na guest ay pagkakataon para sa akin na patunayan ang galing ko sa paglutas ng problema. Minsan, may isang guest na nagwawala dahil sa kanyang room assignment. Sinisigawan na niya ang kasamahan ko. Agad akong pumasok at nagbigay ng solusyon. Hindi ko lang siya napakalma, ginawa ko pa siyang isang tapat na suki ng hotel. Ang hindi ko alam, ang tagpong iyon ay pinapanood pala ng isang mahalagang tao. Isang direktor ng isang malaking kumpanya ng hotel ang nakakita sa lahat. Dito nagsimulang magbago ang takbo ng aking buhay. Pero sa kabila ng lahat ng pag-akyat ko sa rurok ng tagumpay, nanatiling bulag ang aking mga magulang. Para sa kanila, isa pa rin akong hamak na empleyado. Isang tagapagsilbi sa hotel na wala raw mararating na malayo. Hindi nila alam ang hotel na tinatapakan nila ngayon. Ang hotel na balak nilang pagdausan ng isang mahalagang selebrasyon ay pagmamay-ari na ng anak nilang tinalikuran nila. Maghanda kayo dahil ang tunay na kwento ay magsisimula pa lamang. Kabanata 2, ang buhay sa loob ng kristal na hawla sa Forbes Park. Kung titingnan mo ang aming tahanan sa Forbes Park noong bata pa ako, iisipin mong wala na akong mahihiling pa. Ang Forbes Park sa Makati ay hindi lamang basta subdibisyon. Para sa maraming Pilipino, ito ang rurok ng tagumpay. Ito ang lugar kung saan ang mga pader ay matatayog, ang mga kalsada ay tahimik, at ang bawat damo sa hardin ay tila alam ang kanyang lugar. Ngunit para sa akin, ang aming bahay ay parang isang kristal na hawla. Maganda, maningning, pero napakahirap huminga sa loob. Ang aking ama, si Don Arturo, ay isang lalaking binuo ang kanyang pangalan sa loob ng mga korte. Para sa kanya, ang buhay ay isang serye ng mga panalo at pagkatalo. Ang bawat kilos ay dapat may layunin. Ang bawat salita ay dapat may bigat. Ang aking ina naman, si Doña Corazon, ay ang katuwang ni Papa sa pagpapanatili ng aming imahe. Sa aming pamilya, ang hiya at reputasyon ang nagsisilbing batas. Naaalala ko pa noong mga hapon na nagtitipon kami sa aming malawak na dining table. Ang hapagkainan namin ay gawa sa mabigat na nara, laging kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Sa mga pagkakataong iyon, iisa lang ang paksa ng usapan. Iyon ay ang kinabukasan. Ang pangarap nila para sa akin ay simple lamang, ngunit napakabigat. Gusto nilang maging abogado ako, katulad ni Papa. O kaya naman ay maging isang doktor na may sariling klinika sa Makati Med. Para sa kanila, iyon lamang ang mga titulong karapat-dapat dalhin ng isang Ramos. Kapag ang usapan ay napupunta na sa mga pangarap ko, tila nagiging bingi ang aking mga magulang. Noong 12 taong gulang ako, tinanong ako ni Papa
kung ano ang gusto kong maging paglaki ko. Buong sining ko siyang sinagot. Sabi ko, gusto ko pong magpatakbo ng pinakamagandang hotel sa mundo. Hindi ko malilimutan ang hitsura ng kanyang mukha. Ibinaba niya ang kanyang kubyertos. Ang tunog ng pilak na tumama sa porselana ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Tumingin siya sa akin at nagsabi, ang hospitality ay hindi isang karera, Sofia. Iyan ay trabaho ng isang utusan, trabaho ng katulong. Masakit. Ang salitang katulong ay binitawan niya ng may halong pandidiri. Para sa kanya, ang paglilingkod sa ibang tao ay isang kababaan ng uri. Hindi niya nakita ang sining sa likod ng isang perpektong serbisyo. Hindi niya naintindihan ang ligaya ng pagtanggap sa isang estranghero at pagpaparamdam sa kanya na siya ay nasa sariling tahanan. Dahil dito, naging lihim ang aking hilig. Naging mapag-isa ako sa loob ng aming malaking bahay. Itinuring akong kakaiba o weird ng aking mga pinsan at maging ng aking mga magulang. Habang ang ibang mga bata sa Forbes Park ay naglalaro ng mga mamahaling laruan o nag-uusap tungkol sa mga pinakabagong gadgets, ako naman ay nakakulong sa aking silid. Hawak ko ang mga hotel brochures na palihim kong kinukuha tuwing kami ay nagbabakasyon. Ang mga bakasyon namin ang nagsilbing aking paaralan. Tuwing pumupunta kami sa Baguio o sa mga resort sa Batangas, habang ang aking pamilya ay nag-e-enjoy sa view, ako naman ay nagmamasid. Pinapanood ko kung paano binabati ng doorman ang mga dumarating na panauhin. Tinitingnan ko kung gaano kabilis kumilos ang mga bellhop. Pinakikinggan ko ang tono ng boses ng mga receptionist. Para sa akin, ang hotel lobby ay parang isang entablado. May mga aktor na gumagalaw ng sabay-sabay. May isang orkestra na nagpapatugtog ng musika ng serbisyo. At ang lahat ng ito ay dapat magresulta sa isang bagay. Isang perpektong karanasan para sa panauhin. Minsan, noong kami ay nasa isang sikat na hotel sa Manila, nakita ako ni Mama na kinakausap ang isa sa mga janitor. Itinatanong ko sa kanya kung anong klaseng wax ang ginagamit nila para mapanatiling makintab ang mga sahig na gawa sa marmol. Hinalos ako ni Mama palayo. Sabi niya, Sofia, bakit mo kinakausap ang mga iyan? Baka isipin ng mga tao na wala kang pinag-aralan. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ang tingin nila. Para sa akin, ang bawat tao sa loob ng hotel ay mahalaga. Mula sa manager hanggang sa tagalinis ng banyo. Bawat isa sa kanila ay may kontribusyon sa kabuuan ng hotel. Dahil sa mga sitwasyong ito, natutunan kong maging mapagmasid sa mga maliliit na detalye. Ang mga detalyeng ito ang naging pundasyon ng aking tagumpay sa hinaharap. Alam ko kung ang mga bulaklak sa lobby ay hindi na sariwa. Alam ko kung ang amoy ng aircon ay may halong amag. Alam ko kung ang mga staff ay napipilitan lamang ng ngumiti dahil sa pagod. Ang mga ito ay mga bagay na hindi napapansin ng aking ama, pero ito ang naging sandata ko. Ang aking kuwarto sa Forbes Park ay naging lihim na museo ng aking mga pangarap. Sa ilalim ng aking kama, may mga kahon ako ng mga nakolektang sabon, stationery, at mga menu card mula sa iba't ibang dako ng mundo. Binabasa ko ang mga ito tuwing gabi bago ako matulog. Ini-imagine ko ang sarili ko na suot ang isang maayos na uniforme. Ini-imagine ko na ako ang nag-aayos ng mga problema ng mga tao. Ang imahinasyong ito ang nagbigay sa akin ng lakas para tiisin ang malamig na pakikitungo ng aking pamilya. Sa aming pamilya, ang tagumpay ay sinusukat sa dami ng titulong nakadikit sa iyong pangalan. Attorney Arturo Ramos, Dr. Thomas Ramos, ako gusto ko lang maging Sofia, ang babaeng nagpapatakbo ng mga hotel. Isang gabi, narinig ko silang nag-uusap sa garden. Ang boses ni Papa ay puno ng pag-aalala. Sabi niya kay Mama, sana ay mawala na ang pagkahibang na ito ni Sofia sa mga hotel. Nakakahiya sa mga kumpare ko kung malalaman nilang ang anak ko ay gustong maging manager lang ng isang tuluyan. Ang salitang nakakahiya ay tumatak sa isip ko. Doon ko naintindihan na para sa aking ama, ang aking kaligayahan ay isang mantsa sa kanyang reputasyon. Ang aking pangarap ay isang pabigat sa kanyang karera. Dito nagsimulang mabuo ang aking determinasyon. Isang matinding pagnanais na patunayan sa kanila na mali sila.
hindi lang ako magiging manager ng isang tuluyan. Ako ang magtatayo ng mga pinakamararangyang hotel na kanilang makikita. At balang araw, sila mismo ang kakatok sa aking pintuan para humingi ng serbisyo. Ang Longkin o ang kristal na hawla ng Forbes Park ay maaaring maganda sa paningin ng iba. Ngunit para sa akin, ito ang naging hudyat ng aking paglaya. Natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga pader na gawa sa bato, kundi sa kakayahan mong buuin ang iyong sariling kapalaran kahit na ang buong mundo o ang sarili mong pamilya ay hindi naniniwala sa iyo. Kung kayo ay nakikinig ngayon, naranasan nyo na rin ba na maliitin ang inyong pangarap? Naranasan nyo na bang maramdaman na hindi kayo kabilang sa sarili ninyong tahanan dahil lamang iba ang gusto nyo sa buhay? Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Ang bawat maliit na detalyeng natututunan nyo ngayon ay magagamit nyo sa inyong pagtatagumpay bukas. Sa susunod na kabanata, ibabahagi ko sa inyo kung paano ko tuluyang nilisan ang aming tahanan upang harapin ang mundo ng mag-isa. Isang desisyon na tuluyang nagpabago sa aking buhay at nagdulot ng malalim na sugat sa aming pamilya. Sana ay manatili kayo sa aking tabi. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kabanata 3, ang ultimatum at ang napakamahal na kalayaan. Dumating ang araw na pinakakinatatakutan ko, ang araw ng pagpili ng landas sa kolehiyo. Sa aming bahay sa Forbes Park, ang usapang ito ay hindi lamang basta plano. Ito ay tila isang utos mula sa kaharian na hindi maaaring baliin. Habang ang aking mga magulang ay abala sa pagbanggit ng mga pangalan ng malalaking unibersidad sa Maynila at sa Amerika para ako ay mag-abogado, mayroon akong isang lihim. Tahimik akong nag-apply sa mga pinakamahusay na paaralan ng hospitality management sa buong mundo. Isang hapon, dumating ang isang sobre. Ito ay galing sa isang tanyag na paaralan sa Switzerland. Ang sobreng iyon ay may bigat na hindi kayang ipaliwanag ng timbangan. Alam ko na sa loob nito, naroon ang aking kinabukasan. Ang kinabukasan na ako mismo ang pumili. Nang buksan ko ito at mabasa ang salitang accepted, hindi ko alam kung ako ay lulundag sa tuwa o manginginig sa takot. Alam ko ang mangyayari kapag nalaman ito ni Papa. Hinarap ko sila sa aming sala. Ang lamig ng aircon sa loob ng bahay ay tila mas lalong tumindi nang ipakita ko sa kanila ang sulat. Nanahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig ko lang ay ang pintig ng sarili kong puso. Tumingin sa akin si Papa. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang talim na sumusuri sa aking pagkatao. Sabi niya, "Hindi ito ang pinag-usapan natin, Sofia. Hindi ito ang landas para sa isang ramos." Sumagot ako. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi ako yumuko. Sabi ko, "Opo, Papa, hindi ito ang landas para sa pamilya Ramos. Pero ito ang landas para sa akin, para sa Sofia na nakatayo sa harap niyo ngayon." Doon ko natanggap ang kanyang ultimatum, ang huling babala. Malamig ang kanyang boses nang sabihin niyang, "Kung pipiliin mo ang landas na yan, gagawin mo iyan ng mag-isa. Mag-aral ka sa paaralang gusto namin at ibibigay namin ang lahat. Pero kung itutuloy mo ang kahibangan mo sa hotel na iyan, huwag kang aasa sa amin ng kahit isang kusing. Tustusan mo ang sarili mo. Kalayaan o karangyaan. Pangarap o ang aming pangalan. Pinili ko ang kalayaan. Pinili ko ang aking pangarap." Noong gabi ring iyon, nag-impake ako ng aking mga gamit. Hindi marami ang dinala ko, isang maleta lang. Nilisan ko ang Forbes Park na ang baon lamang ay ang aking determinasyon at ang tiwala sa sarili. Doon ko naranasan ang tunay na buhay. Ang buhay na hindi itinuro sa akin sa loob ng aming mansion. Para makapag-aral sa Switzerland at tustusan ang aking araw-araw na pangangailangan, nagtrabaho ako nang higit pa sa kaya ng isang normal na tao. 3 trabaho ang pinagsabay-sabay ko. Nagtatrabaho ako sa front desk ng isang maliit na hotel. Naghihintay ako ng mesa sa isang restaurant tuwing gabi. At tuwing weekends, nagtuturo pa ako ng wikang French sa mga batang mayayaman sa lungsod. May mga gabi na ang hapunan ko ay isang pirasong tinapay na lang. May mga gabi na hindi na ako natutulog dahil kailangan kong mag-aral para sa aking mga exam pagkatapos ng aking shift sa trabaho.
Ang pagod ay hindi lamang pisikal. Ang mas masakit ay ang pagod ng damdamin. Sa loob ng 4 na taon na iyon, tila kinalimutan na ako ng aking sariling pamilya. Ang mga tawag sa telepono ay naging mailap. Ang mga mensahe ay naging malamig. Kapag tinatawagan ko si Mama, ang laging sagot niya ay, "Sana ay masaya ka sa hirap na pinili mo." Nakalipas ang 4 na taon. Dumating ang araw ng aking graduation. Graduate ako ng may pinakamataas na parangal. With honors. Isa ako sa mga pinakamagaling sa aming batch. Ito sana ang araw na ipapakita ko sa kanila na tama ang aking naging desisyon, na hindi ako nagkamali. Ngunit noong araw na yon, sa gitna ng maraming mga magulang na nagyayakapan at nagdiriwang kasama ang kanilang mga anak, ako ay nakatayo ng mag-isa. Wala si Papa. Wala si Mama. Tumawag si Mama sa akin ilang araw bago ang seremonya. Ang sabi niya, "Hindi kami makakarating, Sofia. Nataon kasi na iyon din ang araw ng graduation ng kuya mo sa law school. Alam mo naman, napaka-importante nito para sa pamilya Ramos. Isang malaking milestone ito para sa kanya." Milestone. Ang salitang iyon ay tila isang sampal sa aking mukha. Ang tagumpay ng aking kapatid bilang abogado ay isang milestone. Pero ang tagumpay ko na binuo ko mula sa sarili kong pawis at hirap, ito ay parang wala lang sa kanila. Doon ko naramdaman ang tunay na pait ng pag-iisa. Doon ko naintindihan na sa mata ng aking mga magulang, ang halaga ko ay nakadepende sa titulong kaya kong ibigay sa kanila. At dahil hindi ako naging abogado, hindi ako mahalaga. Pagkatapos ng seremonya, umupo ako sa isang bench sa labas ng auditorium. Pinanood ko ang paglubog ng araw. Hawak ko ang aking diploma, pero ang pakiramdam ko ay tila kulang ang lahat. Sa sandaling iyon, may nabuo sa loob ko. Isang pangako na hindi kailanman mababali. Sabi ko sa aking sarili, balang araw, hindi lang nila ako makikita. Balang araw, kikilalanin nila ang pangalang Sofia Ramos hindi dahil sa kanilang apelyido, kundi dahil sa imperyong itatayo ko. Ang kalayaan ay may napakamahal na presyo. Binayaran ko ito ng aking luha, ng aking pagod at ng aking pangungulila sa pamilya. Pero sa kabila ng sakit, wala akong pinagsisisihan. Dahil sa araw na iyon, natutunan ko na ang tunay na suporta ay hindi laging nanggagaling sa mga taong kadugo mo. Ang tunay na lakas ay nanggagaling sa loob mo. Hindi ko kailangan ang kanilang presensya para maging matagumpay. Ang diploma na hawak ko ay patunay na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Maaaring binaliwala nila ang milestone na ito sa aking buhay. Pero tinitiyak ko, ito ang huling pagkakataon na may magsasabi sa akin na ang pangarap ko ay walang halaga. Sa susunod na kabanata, ibabahagi ko sa inyo ang pagsisimula ng aking karera sa Maynila. Ang mga unang hakbang ko sa mundo ng mga hotel na puno ng hamon, ngunit naging daan para makilala ko ang taong magbabago sa aking kapalaran. Salamat sa inyong patuloy na pakikinig. Sana ay magsilbing inspirasyon ang aking kwento sa bawat isa sa inyo na patuloy na lumalaban para sa inyong mga pangarap. Kabanata 4. Ang unang mga hakbang at ang gurong gabay bitbit ang aking diploma mula sa Switzerland at ang matinding pagnanais na magtagumpay, bumalik ako sa Maynila. Ngunit hindi ako bumalik sa Forbes Park. Hindi ako bumalik sa malambot na kama at masasarap na luto sa aming mansion. Sa halip, tumuloy ako sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Kahati ko sa silid, ang 2 pang kapwa ko nagsisimula sa trabaho. Ang buhay ko noon ay malayo sa karangyaan. Araw-araw, nakikipagsapalaran ako sa traffic at siksikan sa bus, makarating lamang sa BGC o Bonifacio Global City. Doon, sa gitna ng matatayog na gusali at kumikinang na mga ilaw, nakuha ko ang una kong trabaho. Nagsimula ako bilang isang front desk associate sa isang tanyag na hotel. Ang sahod ko? Halos sapat lang para sa upa, sa pagkain at sa kaunting ipon. Pero hindi ako nagreklamo. Para sa akin, ang bawat panauhing lumalapit sa desk ay isang pagkakataon para matuto. Nagtrabaho ako nang higit pa sa inaasahan. Madalas akong mag-volunteer sa graveyard shift. Iyong mga oras na ang lahat ay natutulog na, ako ay gising na gising,
nag-aayos ng mga papeles at tinitiyak na maayos ang lahat para sa susunod na araw. Isang gabi, may isang panauhin na dumating na punong-puno ng galit. Nagwawala siya sa lobby dahil nagkaroon ng pagkakamali sa kanyang room reservation. Sinisigawan niya ang aking kasamahan. Ramdam ko ang takot ng aking katrabaho, kaya agad akong lumapit. Hinarap ko ang galit na guest ng may malumanay na boses at tapat na ngiti. Pinakinggan ko ang bawat reklamo niya nang hindi sumasabat. Sa huli, nakahanap ako ng paraan para ma-upgrade siya sa isang suite ng walang dagdag na bayad at binigyan ko pa siya ng libreng breakfast voucher. Umalis ang guest na iyon nang may ngiti sa mga labi. Ang hindi ko alam, may isang pares ng mga mata na kanina pa nakamasid sa akin. Siya si Catherine Reynolds. Siya ang regional director ng malaking kumpanya ng hotel na iyon. Isang babaeng iginagalang sa buong industriya. Lumapit siya sa akin at nagsabing, "Napakagaling ng ginawa mo, iha. Hinawakan mo ang sitwasyon ng may pambihirang galing at pasensya. Ano ang pangalan mo?" Mula noong gabing iyon, naging mentor ko si Catherine. Nakita niya sa akin ang isang bagay na hindi man lang napansin ng sarili kong mga magulang. Tinuruan niya ako. Isinama niya ako sa mga mahahalagang meeting. Pinakinggan niya ang aking mga ideya tungkol sa kung paano mapapaganda ang serbisyo sa hotel. Dahil sa kanyang gabay, mabilis akong napansin ng management. Pagkalipas lamang ng 6 na buwan, nakamit ko ang una kong promosyon. Naging assistant manager na ako. Sa sobrang tuwa ko, ang unang naisip ko ay tawagan ang aking mga magulang. Umaasa ako na baka sa pagkakataong ito, kahit kaunti, ay makaramdam sila ng pagmamalaki para sa akin. Nang sagutin ni Papa ang telepono, masaya kong ibinalita ang aking tagumpay. Sabi ko, "Papa, na-promote na po ako bilang assistant manager." Ngunit ang sagot na natanggap ko ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa aking mukha. Narinig ko ang mahinang tawa ni Papa sa kabilang linya. Isang tawang puno ng pangungutya. Sabi niya, "Assistant manager? So, hanggang ngayon pala ay nagpapatuloy ka pa rin sa paglalaro ng bahay-bahayan sa hotel na iyan? Kailan mo ba balak seryosohin ang iyong kinabukasan, Sofia?" Ang pagiging manager ay isa pa ring uri ng pagiging utusan. Nanikip ang aking dibdib. Ang saya na naramdaman ko kanina ay biglang naglaho. Pagkatapos ng tawag na iyon, pumasok ako sa isang maliit na storage room sa hotel. Doon, sa gitna ng mga malilinis na tuwalya at mga sabon, umiyak ako ng tahimik. 10 minuto akong humihikbi, inilalabas ang lahat ng sakit ng paulit-ulit na pagmaliit sa aking kakayahan. Ngunit pagkatapos niyon, pinunasan ko ang aking mga mata. Inayos ko ang aking uniforme. Naglagay ako ng kaunting lipstick at humarap muli sa salamin. Sabi ko sa sarili ko, "Huwag kang bibigay, Sofia. Kung ayaw nilang kilalanin ang galing mo, patutunayan mo sa kanila na kaya mong higitan ang lahat ng inaasahan nila." Mula noon, hindi na ako naghangad pa ng kanilang palakpak. Ipinangako ko sa sarili ko na ang bawat hakbang ko paitaas ay gagawin ko para sa aking sarili at para sa mga taong naniniwala sa akin, gaya ni Catherine. Ipinagpatuloy ni Catherine ang pagbibigay sa akin ng mga mahihirap na proyekto. Nang ang isa sa aming mga hotel sa Cebu ay magkaroon ng problema sa mga booking at bumababa ang kita, ako ang ipinadala niya roon. Sabi niya, "Ito ang pagkakataon mo, Sofia. Kapag naayos mo ang sitwasyon sa Cebu, wala nang magdududa sa galing mo." Pumunta ako sa Cebu nang may baong takot, pero mas malaking determinasyon. Nagtrabaho ako roon nang halos walang tulog. Kinausap ko ang bawat staff. Binago ko ang paraan ng aming marketing. Nagpakilala ako ng mga bagong konsepto ng serbisyo na hango sa mga natutunan ko sa Switzerland. Sa loob lamang ng 9 na buwan, tumaas ang kita ng hotel ng 40%. Ang hotel na iyon ay naging most improved location sa buong bansa. Ang tagumpay na ito ang naging daan para mapansin ako ng pinakamataas na pinuno ng aming kumpanya. Sa edad na 25, naging bahagi ako ng isang prestihiyosong executive program. Ako ang pinakabata sa kasaysayan ng kumpanya na nakapasok sa programang iyon. Muli, nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-usap ng aking pamilya noong isang hapunan para sa kaarawan ni Mama. Akala ko, sapat na ang balitang ito para baguhin ang kanilang tingin.
Habang kumakain kami ng mamahaling ulam, tinanong ako ni Papa kung ano na ang nangyayari sa aking trabaho. Nang ibahagi ko ang aking mga nakamit sa Cebu at ang bagong posisyon ko, hindi man lang siya natuwa. Sa halip, lumingon siya kay Mama at nagsabing, "Ang pagpapatakbo ng hotel ay maayos na libangan sa ngayon. Pero hindi ka makakabuo ng tunay na matatag na kinabukasan sa ganyang uri ng serbisyo." Simula noong gabing iyon, huminto na ako sa pagbabahagi ng aking mga tagumpay sa kanila. Napagtanto ko na kahit anong laki ng bundok na aking akyatin, para sa kanila, ito ay isang maliit na bunton lamang ng lupa. Ngunit hindi nila alam, habang minaliit nila ako, may binubuo na akong sariling plano. Sa gabi, pagkatapos ng mahabang oras sa trabaho, binubuksan ko ang aking laptop. Doon, bumubuo ako ng isang lihim na business plan. Isang plano para sa pagbili at pagpapaganda ng mga maliliit na hotel. Ang bawat sakripisyo, bawat puyat at bawat patak ng luha ay naging gasolina para sa aking pangarap. Ang pangarap na magkaroon ng sariling pangalan na hindi nakadepende sa kanila. Kung kayo ay nakikinig ngayon, nais kong sabihin sa inyo, hindi kailangan ng ibang tao na makita ang inyong halaga para maging totoo ito. Sapat na ang alam ninyo sa inyong sarili kung gaano kayo katapang at kagaling. Minsan, ang mga taong dapat na unang sumuporta sa atin ay ang siya pang huling makakakita sa ating liwanag, ngunit huwag hayaang maging hadlang iyon. Gamitin niyo itong inspirasyon upang mas lalong magningning. Sa susunod na kabanata, ibabahagi ko kung paano ko tuluyang itinayo ang unang hotel sa ilalim ng aking sariling pangalan. Ang pakikipagsapalaran na muntik nang magpabagsak sa akin, ngunit naging simula ng aking tunay na imperyo. Salamat sa inyong pakikinig at pananatili sa aking kwento. Kabanata 1. Ang pagbuo ng imperyo sa gitna ng katahimikan. Sa loob ng maraming taon, natutunan kong itago ang aking mga plano. Natutunan kong magtrabaho sa dilim, habang ang lahat ay natutulog. Ang bawat pangungutya ni Papa at ang bawat buntong hininga ni Mama ay naging baon ko para mas lalong pagbutihin ang aking ginagawa. Hindi ko na hinangad na intindihin nila ako. Sa halip, ibinuhos ko ang lahat ng aking lakas sa isang layunin. Ang patunayan sa aking sarili na ang trabaho ng katulong na sinasabi nila ay ang magdadala sa akin sa rurok ng mundo. Dahil sa tagumpay ko sa Cebu, nakuha ko ang tiwala ng malalaking tao sa industriya. Isang gabi, ipinakilala ako ni Catherine sa isang grupo ng mga investors. Mga taong may malalalim na bulsa at naghahanap ng mga bagong ideya. Handa ako. Sa loob ng maraming gabi, binuo ko ang isang plano para sa pagbili at pagbabago ng mga hotel na nalulugi. Noong gabing iyon, humarap ako sa kanila ng may buong tiwala. Sa edad na 27, gumawa ako ng isang hakbang na ikakatakot ng marami. Lihim akong nangutang ng 250 milyong piso. 250 milyong piso, isang napakalaking halaga, isang napakalaking sugal. Ginamit ko ang pera para bilhin ang una kong hotel. Ito ay isang luma at tila kinalimutan ng gusali sa Intramuros, Manila. Marami ang nagsabi na baliw ako. Bakit sa Intramuros? Bakit ang lumang gusaling iyon? Pero may nakita ako na hindi nila nakita. Nakita ko ang ganda ng kasaysayan sa bawat pader nito. Nakita ko ang potensyal na gawin itong isang lugar kung saan ang bawat panauhin ay makakaramdam ng tunay na dangal at kalinga. Ang sumunod na 18 buwan ang naging pinakamahirap sa aking buhay. Nagtatrabaho ako ng 17 oras araw-araw. Ako mismo ang pumipili ng tela para sa mga kurtina. Ako mismo ang pumipili ng amoy ng sabon sa banyo. Ako mismo ang nagtuturo sa mga staff kung paano batiin ang mga guests ng may tapat na puso. May mga madaling araw na nagigising ako, kumakaba ang dibdib at nagtatanong sa sarili ko. Tama ba ang ginawa ko? Paano kung mag-fail ako? Pero kapag sumisikat na ang araw, bumabalik ang aking lakas. Binuksan ko ang hotel sa ilalim ng pangalang Wellington Luxury Collection. Bakit Wellington? Dahil gusto ko ng isang pangalan na tunog matatag, tunog pandaigdigan at higit sa lahat,
isang pangalan na walang kinalaman sa pangalan ng aking ama. Gusto kong tumayo sa sarili kong mga paa. Ang hotel sa Intramuros ay naging isang napakalaking tagumpay. Sa loob lamang ng 3 buwan, kumikita na kami ng higit pa sa aming inaasahan. Ang mga turista, ang mga negosyante, at maging ang mga tanyag na tao ay nagsimulang dagsain ang aking hotel. Dito nagsimulang lumaki ang aking imperyo. Mula sa 1, naging 2. Mula sa 2, naging 3. Hanggang sa dumating ang pagkakataong hindi ko inaasahan. Ang kumpanyang Pinnacle, ang dati kong pinagtatrabahuhan kung saan ako nagsimula bilang letan, ay nagkaroon ng malaking problema sa pananalapi. Ginamit ko ang lahat ng aking koneksyon. Ginamit ko ang bawat pisong aking naipon at ang tiwala ng aking mga investors. Sa edad na 30, ginawa ko ang itinuturing na hospitality coup ng dekada. Binili ko ang buong kumpanya ng Pinnacle. Biglang-bigla, ako na ang CEO ng 15 hotel sa 3 kontinente. Hawak ko na ang buhay ng mahigit 3,000 empleyado. Ang kumpanyang Wellington Luxury Properties ay naging isa sa mga pinakarespetadong pangalan sa buong mundo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang aking mga magulang ay nanatiling walang alam. Kahit na lumalabas na ang pangalan ko sa mga business section ng mga pahayagan, kahit na marami na ang nag-uusap tungkol sa tagumpay ng Wellington, para sa kanila, si Sofia ay isang manager pa rin. Minsan, kapag nagkikita kami, tatanungin ni Mama, "Sofia, kumusta naman ang maliit mong trabaho sa hotel? Hindi ka ba napapagod na magsilbi sa ibang tao?" Nginingitian ko lang siya. Sabi ko, "Maayos naman po, Ma. Masaya po ako." Hindi nila alam na ang silya na inuupuan ko sa aking opisina ay ang silya ng isang may-ari. Hindi nila alam na ang mga hotel na pinupuri ng kanilang mga kawan ay pagmamay-ari ng anak na minaliit nila. Pinili kong manahimik. Hindi dahil sa takot, kundi dahil gusto ko na ang aking tagumpay ang magsalita para sa akin. Naisip ko, balang araw, malalaman din nila. At kapag dumating ang araw na iyon, gusto ko na wala na silang masabi, kundi ang tanggapin ang katotohanan. Na ang trabaho ng katulong na kanilang kinutiya ay ang nagtayo ng isang kaharian. Sa bawat hotel na aking itinatayo, tinitiyak ko na ang serbisyo ay puno ng pagmamahal. Iyon ang Wellington Touch. Gusto ko na bawat taong papasok sa aking hotel ay makaramdam na sila ay mahalaga, na sila ay nakikita. Dahil iyon ang bagay na kailanman ay hindi ko naramdaman sa loob ng aming bahay sa Forbes Park. Ang aking executive team ang naging bago kong pamilya. Si Catherine, ang dati kong mentor, ay sumama sa akin bilang Chief Operating Officer. Siya ang naging ina na laging nakikinig at laging sumusuporta sa bawat desisyon ko. Isang araw, nabalitaan ko na na-promote bilang partner ang aking kuya na si Antonio sa kanyang law firm. Nagkaroon ng malaking handaan sa aming bahay, pero ang aking imbitasyon ay tila nawala sa post. Nalaman ko na lang ang tungkol sa selebrasyon sa social media ng aking mga pinsan. Masakit. Hanggang ngayon, tila isa pa rin akong estranghero sa sarili kong pamilya. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako umiyak sa storage room. Tumingin ako sa labas ng bintana ng aking penthouse sa Makati. Nakita ko ang mga ilaw ng lungsod. Nakita ko ang mga gusaling Wellington na kumikinang sa dilim. Sabi ko sa aking sarili, hayaan mo sila, Sofia. Mayroon kang sariling mundo na iyong binuo. Isang mundong puno ng respeto, pagmamahal at tagumpay. Ang aking tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pera o sa dami ng hotel. Ito ay tungkol sa aking pagkatao. Ito ay tungkol sa batang babae mula sa Forbes Park na pinili ang kanyang pangarap kaysa sa komportableng buhay. Kung kayo ay nakikinig ngayon, lolo, lola o sinuman na may pangarap, tandaan ninyo ito. Ang pinakamatamis na tagumpay ay ang tagumpay na binuo ninyo ng tahimik. Ang tagumpay na walang hinihinging palakpak mula sa iba. Dahil sa dulo ng araw, ang pinakamahalagang palakpak ay ang palakpak na ibinibigay ninyo sa inyong sarili. Sa susunod na kabanata, ibabahagi ko ang simula ng isang malaking gulo. Ang pagdating ng balita tungkol sa Jamkuoy ng aking kapatid na si Carmela. Isang Jamkuoy na magaganap sa isa sa aking mga hotel at ang pagkakataong tuluyang mabunyag ang aking lihim.
Manatili sana kayo sa aking tabi para sa kapana-panabik na bahaging ito ng aking buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kabanata X. Ang pagkikita na hindi inasahan isang umaga. Habang sinusuri ko ang mga ulat ng aming hotel sa Makati, nakatanggap ako ng isang mensahe mula sa aking bunsong kapatid, si Carmela. Si Carmela ang pinakamalapit sa aking puso. Siya ay isang guro sa elementarya, napakabait at malayo sa mapang-aping ugali ng aming mga magulang. Sabi niya sa kanyang text, "Ate Sofia, ikakasal na ako sa susunod na taon. Gusto ni na Papa at Mama na sa Wellington Hotel sa Makati ganapin ang lahat." Ate, nakakatuwa dahil kapareho ng apelyido natin ang pangalan ng hotel. Siguro ay magandang senyales ito, di ba? Napatigil ako. Hindi alam ni Carmela. Walang nakakaalam sa kanila na ang Wellington Hotel na sinasabi niya ay pagmamay-ari ko. Ang pangalang nakasulat sa itaas ng gusaling iyon ay hindi isang aksidente. Iyon ay bunga ng aking dugo at pawis. Naalala ko ang naging usapan namin ng aking manager na si Marcus. Sabi ko sa kanya, "Marcus, ang pamilya ko ay magpapabook sa hotel na ito para sa isang kasalan. Pero nakiusap ako, huwag niyo munang sasabihin na ako ang may-ari. Gusto ko silang maging panauhin ng walang anumang espesyal na pakikitungo dahil lang sa akin." Naguluhan si Marcus, pero sumunod siya. Gusto kong makita kung paano sila kikilos sa loob ng aking kaharian nang hindi nila alam na ako ang reyna rito. Gusto kong malaman kung may nagbago ba sa kanilang pagtingin sa mga taong nagtatrabaho sa industriya ng serbisyo. Sa loob ng isang buwan, palihim kong binabantayan ang bawat hakbang nila. Mula sa aking opisina, nakikita ko sa mga security camera ang pagbisita ni na Papa at Mama sa hotel. Tuwang-tuwa si Carmela habang tinitingnan ang Grand Ballroom. Pero ang aking mga magulang, sina Don Arturo at Doña Corazon, ay hindi nagbago. Mula sa malayo, nakita ko kung paano nila tiningnan ng mapanglait ang aming mga dekorasyon. Sabi ni Mama kay Marcus, "Masyadong magarbo ang mga bulaklak na ito, parang walang taste." Habang si Papa naman ay nagrereklamo sa laki ng lobby. Para sa kanila, walang sapat na galing ang mga taong narito. Hindi nila alam, ang bawat disenyo na kanilang kinukutiya ay ako mismo ang pumili. Kabanata Yasti, ang mga panauhing mahirap pasayahin. Habang papalapit ang araw ng kasal, lalong naging mahirap pakisamahan ang aking mga magulang. Sila ang tinatawag naming mga VEP na panauhin, pero sila rin ang pinakamapangmata. Ginamit ni na Papa at Mama ang kanilang posisyon sa lipunan para humingi ng napakaraming pabor. Gusto nila ng libreng upgrade para sa 20 kamag-anak. Gusto nila ng mga pagkaing wala sa aming menu. At ang masakit pa rito, lagi nilang tinatakot ang aking mga staff. Sinasabi nila na kapag hindi nasunod ang gusto nila, ipapaboycott nila ang hotel. Pinayagan ko ang lahat. Sabi ko kay Marcus, "Ibigay niyo ang lahat ng gusto nila. Hayaan niyo silang maging masaya." Ginawa ko ito dahil mahal ko si Carmela. Gusto kong maging perpekto ang kanyang kasal. Ngunit dumating ang gabi ng rehearsal dinner. Dito ko naramdaman na sumobra na sila. Ang aking ama ay nagalit dahil ang alak na isinilbi ay hindi raw nasa tamang temperatura. Sinisigawan niya ang aming sommelier, ang ating eksperto sa alak na si Ryan. Si Ryan ay isang batang masipag at napakagaling sa kanyang trabaho. Pero sa harap ng maraming tao, sinabihan siya ni Papa na wala siyang kwenta at dapat siyang sibakin sa trabaho. Hindi ko na matiis. Lumapit ako sa kanila. "Papa, may problema ba sa serbisyo?" Tanong ko. Tiningnan ako ni Papa ng may halong inis. Sabi niya, "Sofia, huwag kang makialam dito. Wala kang alam sa mga ganitong klase ng marangyang serbisyo. Ang mga taong ito ay kailangang maturuan ng leksyon." Ang sakit marinig. Kahit sa harap ng ibang tao, wala pa ring halaga ang aking kaalaman para sa kanya. Upang matapos ang gulo, lihim akong nag-utos kay Marcus. "Kunin mo ang pinakamahal na alak sa aking personal na koleksyon. Iyong nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso bawat bote. Ibigay mo sa kanila ng libre pero huwag mong sasabihin na galing sa akin." Nang isilbi ang alak,
Biglang tumahimik si Papa. Naramdaman niya ang kalidad ng inumin. Pero sa halip na magpasalamat, ang sabi lang niya, ganyan dapat, marunong din pala silang makinig sa utos. Doon ko napagtanto, ang aking ama ay hindi kailanman matututong gumalang sa mga taong sa tingin niya ay mas mababa sa kanya. At doon nagsimulang mabuo ang aking pasya na tapusin na ang pagtatagong ito. Kabanata 8, ang katotohanan sa Presidential Suite. Dumating ang umaga ng kasal ni Carmela. Pero sa halip na kapayapaan, gulo ang bumati sa akin. Sunod-sunod ang tawag ni Marcus. Ma'am Sofia, ang inyong ama ay nanggugulo sa ballroom. Gusto niyang baguhin ang ayos ng lahat ng mesa kahit 4 na oras na lang bago ang seremonya. Pinapagalitan niya ang ating mga event planners. Dito na napuno ang salop. Sabi ko kay Marcus, sapat na, ipunin mo ang buong band sa Presidential Suite. Ngayon din. Nagpalit ako ng aking damit. Isang formal na business suit ang isinuot ko, hindi ang damit pangkasal na inihanda ko bilang bridesmaid. Gusto kong makita nila ako bilang isang leader. Bilang ang tunay na may-ari. Nang pumasok sina Papa at Mama sa suite, ang mukha nila ay puno ng inis. Sofia, ano ang ibig sabihin nito? Bakit mo kami pinatawag dito? Marami pa kaming dapat ayusin sa baba, ang sabi ni Papa. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako ng diretso sa kanilang mga mata. Ang mga taong sinisigawan nyo, ang mga taong tinatawag nyo na walang kwenta, sila ay aking mga empleyado, ang sabi ko ng mahinahon pero may paninindigan. Naguluhan si Mama. Ano ang sinasabi mo? Nagtatrabaho ka na ba rito ngayon? Sumagot ako, hindi ako nagtatrabaho rito, Mama. Ako ang may-ari ng hotel na ito. Ako ang may-ari ng Wellington Luxury Properties. Ang bawat hotel na Wellington na nakikita nyo sa London, sa New York, at dito sa Makati, ang lahat ng iyan ay akin. Nabingi ang buong silid sa sobrang katahimikan. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Papa. Mula sa galit, naging gulat, at pagkatapos ay naging hiya. Hindi maaari iyan, ang sabi ni Papa. Paano mo nagawa ang lahat ng ito nang hindi namin nalalaman? Dahil hindi kayo kailanman nagtanong, ang sagot ko. Dahil para sa inyo, ang aking pangarap ay isang pagkakamali. Sa halip na humingi ng paumanhin, lalo pang nagalit ang aking ama. Sa gitna ng kanyang hiya, ang nakuha pa niyang sabihin ay, kaya mo ba kami niloko para panoorin kaming magmukhang tanga sa loob ng hotel mo? Umalis sila sa suite nang walang pasabi. Ngunit ilang minuto ang lumipas, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone. Isang text mula kay Papa. Ang sabi niya, hindi ka welcome sa aming 5-star hotel. Ang presensya mo ay nagbibigay ng kahihiyan sa pamilya sa araw ng kasal ng kapatid mo. Umalis ka na at huwag nang magpapakita sa amin. Ito na ang huling hantungan. Sa loob ng sarili kong hotel, sa gusaling itinayo ko mula sa sarili kong dugo at pawis. Itinaboy ako ng sarili kong ama. Tinawagan ko ang aming head of security. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ito ay boses na ng isang reyna. Security, pakirevoke ang lahat ng VIP access ng pamilya Ramos. Ngayon din, simula sa hating gabi, wala na silang pribilehiyo sa hotel na ito. Ituring niyo silang mga ordinaryong panauhin. Walang libreng upgrade, walang libreng pagkain, at higit sa lahat, walang espesyal na trato. Nang matapos ang kasal ni Carmela, eksaktong 12:00 ng gabi, ang lahat ng kanilang mga keycards ay biglang hindi na gumana sa VIP lounge. Ang aking ama ay tumawag sa front desk, galit na galit. Alam niyo ba kung sino ako? Ang sigaw niya. Ang sagot ng aming manager ay napaka-professional. Opo, Ginoong Arturo Ramos. Kayo ay ang panauhin sa room 812. Kayo po ay may standard access lamang sa aming hotel. Kung may kailangan po kayo, maaari po kayong magbayad sa counter. Sa gabing iyon, habang nakatanaw ako mula sa bintana ng aking opisina, naramdaman ko ang isang malaking kaluwagan. Hindi na ako ang Sofia na naghahangad ng kanilang pag-apruba. Ako na si Maria Sofia Ramos, ang may-ari ng sarili kong kapalaran. Maaari nilang kunin ang aking upuan sa kanilang hapagkainan. Pero kailanman, hindi na nila makukuha ang respeto ko sa aking sarili. Ang aking kwento ay hindi pa natatapos dito.
Dahil pagkatapos ng gabing iyon, isang bagong simula ang naghihintay para sa akin at sa pamilya Ramos. Isang simula na magtuturo sa amin kung ano ang tunay na kahulugan ng pamilya at tagumpay. Salamat sa inyong pakikinig. Sana ay naramdaman ninyo ang bawat tibay ng loob na ibinahagi ko sa inyo ngayon. Kabanata 9. Ang kahungkagan sa tuktok at ang daan ng paghilom natapos ang kasal ni Carmela nang wala ako. Habang ang lahat ay nagsasaya, habang maririnig ang tawanan at ang kalansing ng mga baso sa grand ballroom, naroon lamang ako sa aking opisina. Nakatingin ako sa mga monitor ng security camera. Nakita ko si Carmela. Napakaganda niya sa kanyang puting damit. Pero nakita ko rin ang lungkot sa kanyang mga mata habang hinahanap niya ako sa dami ng tao. Nakita ko ang aking mga magulang. Nakangiti sila sa mga bisita, tila ipinagmamalaki ang kanilang pamilya, habang ang anak na tunay na nagpatayo ng gusaling kinalalagyan nila ay itinaboy nila sa dilim. Sa sandaling iyon, kahit na nasa rurok ako ng tagumpay, kahit na bilyon-bilyong piso ang halaga ng aking imperyo, naramdaman ko ang isang matinding kahungkagan. Napakalungkot sa tuktok kung wala kang kasama. Napagtanto ko na ang tagumpay ay tila walang lasa kung wala ang pagmamahal ng mga taong mahalaga sa iyo. Umiyak ako. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagod. Pagod na ako sa pagpapatunay ng aking halaga sa mga taong ayaw naman akong makita. Pumasok si Catherine sa aking silid. Hindi siya nagsalita. Naupo lang siya sa tabi ko at hinawakan ang aking kamay. Sabi niya, "Sofia, binuo mo ang lahat ng ito para patunayan na mali sila. Pero kailan mo ba sisimulang paniwalaan na ikaw mismo ay sapat na? Hindi mo kailangan ang kanilang palakpak para maging totoo ang iyong galing." Dahil sa tulong ni Catherine, nagpasya akong humingi ng tulong sa isang espesyalista. Nagsimula akong sumailalim sa therapy. Doon ko dahan-dahang naintindihan ang isang mahalagang bagay. Ang aking halaga ay hindi nakadepende sa kung gaano karaming hotel ang mayroon ako. Hindi rin ito nakadepende sa kung tanggap ako ni na Papa at Mama. Ang aking halaga ay nanggagaling sa loob ko. Nagsimula akong magbukas ng puso sa ibang mga tao. Una na rito ang aking kapatid na si Carmela. Humingi ako ng tawad sa kanya dahil sa gulo noong kanyang kasal. Sabi niya sa akin, "Ate, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Alam ko ang totoo, at kahit anong mangyari, ipinagmamalaki kita." At doon ko rin nakilala si Sebastian. Si Sebastian ay isang mahusay na arkitekto na tumulong sa akin sa aming mga proyekto sa ibang bansa. Sa kanya ko naramdaman ang isang uri ng pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Hindi niya ako minahal dahil ako ang CEO ng Wellington. Minahal niya ako dahil ako si Sofia. Sabi ni Sebastian sa akin, "Sofia, ang pinakamagandang hotel na naitayo mo ay hindi gawa sa bato, kundi ang katatagan ng iyong puso." Dito nagsimula ang aking paghilom. Natutunan kong magpatawad, hindi dahil karapat-dapat silang patawarin, kundi dahil karapat-dapat akong magkaroon ng kapayapaan. Kabanata 10, isang bagong umaga sa Paris. Isang taon ang mabilis na lumipas. Marami ang nagbago sa loob ng panahong iyon. Ang aming komunikasyon ni Carmela ay lalong naging matatag. Siya ang nagsilbing tulay sa pagitan ko at ng aming mga magulang. Nabalitaan ko na naging mas malumanay na sina Papa at Mama. Marahil ay dahil narinig na rin nila ang mga papuri ng ibang tao tungkol sa akin. O marahil, sa wakas, ay naramdaman na rin nila ang pangungulila sa kanilang anak. Nagpasya akong gumawa ng isang malaking hakbang. Magbubukas kami ng aming pinakabagong hotel sa Paris, ang Wellington Paris. Ito ang itinuturing kong obra maestra. Inimbitahan ko ang aking buong pamilya, hindi para magyabang, kundi para bigyan sila ng pagkakataon na makita ang aking mundo sa huling pagkakataon. Sa aking sorpresa, dumating sila. Sinalubong ko sila sa lobby ng Wellington Paris. Nakita ko ang pagkamangha sa mga mata ni Mama habang tinitingnan ang mga dambuhalang chandelier at ang sining sa bawat sulok ng hotel. Sabi ni Mama, "Sofia, ikaw ba talaga ang nakaisip ng lahat ng ito? Napakaganda. Napakaganda ng iyong panlasa." Ngumiti ako. "Opo, Ma.
Ang bawat detalye rito ay may bahagi ng aking puso. Ngunit ang pinaka-inaantay ko ay ang reaksyon ni Papa. Nanatili siyang tahimik sa buong tour. Hanggang sa naging mag-isa na lang kaming dalawa sa balkonahe ng hotel, tanaw ang Eiffel Tower sa gabi. Huminga ng malalim si Papa. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang kanyang mga mata na tila may bahid ng pagsisisi. Sabi niya, "Sofia, noong bata ka pa, tinawag ko ang pangarap mo na trabaho ng katulong. Akala ko, ang tagumpay ay nasa loob lamang ng mga korte at malalaking opisina. Pero ngayong gabi, habang nakikita ko kung paano kaigalang ng iyong mga empleyado, habang nararamdaman ko ang kalinga sa bawat sulok ng hotel na ito, naintindihan ko na." Tumigil siya sandali, tila nahihirapang bigkasin ang mga susunod na salita. "Patawarin mo ako, anak. Masyado akong naging bulag sa sarili kong yabang. Ang iyong narating, ito ay higit pa sa anumang pangarap na naisip ko para sa iyo. Napakagaling mo, Sofia. Ipinagmamalaki kita." Sa sandaling iyon, tila gumuho ang lahat ng mga pader na itinayo ko sa loob ng maraming taon. Ang salitang, "ipinagmamalaki kita" mula sa aking ama ay ang gamot na matagal ko nang hinahanap. Pero ang kakaiba rito, naramdaman ko na hindi ko na pala ito kailangan gaya ng dati. Dahil alam ko na sa aking sarili na sapat na ako. Ngayon, nakaupo ako rito kasama si Sebastian. Hawak-hawak ko ang isang larawan ng aking pamangkin, si Baby Lily, ang anak ni Carmela. Malapit na akong maging isang ganap na tita. At ang aking relasyon sa aking mga magulang ay dahan-dahang bumabalik sa ayos. Hindi ito perpekto, pero mayroon ng respeto. Ang tagumpay para sa akin ay hindi na ang dami ng hotel. Ang tagumpay ay ang kakayahang gumising sa umaga nang may kapayapaan sa puso. Ang tagumpay ay ang pagkakaroon ng mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Sa inyong lahat na nakikinig, lalo na sa mga kabataang sinusubukan pang mahanap ang kanilang daan, at sa mga lolo at lola na nagnanais lamang ng ikabubuti ng kanilang mga apo. Nais kong sabihin ito, huwag kayong matakot na mangarap ng kakaiba. Ang landas na pinili nyo ay maaaring hindi maintindihan ng iba sa simula. Pero kung gagawin nyo ito ng may katapatan at sipag, balang araw, ang mundo na mismo ang magbibigay ng daan sa inyo. At para sa mga magulang, yakapin ninyo ang pangarap ng inyong mga anak kahit gaano pa ito kaiba sa inyong inaasahan. Dahil ang pinakamalaking yaman na maibibigay ninyo sa kanila ay ang inyong tiwala. Ako si Maria Sofia Ramos. Isang anak, isang asawa, at isang babaeng naniwala sa kanyang pangarap. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa aking kwento. Sana ay magsilbi itong paalala na sa dulo ng bawat mahabang gabi, laging may naghihintay na isang maningning na umaga. Magandang gabi sa inyong lahat. Pagpalain nawa kayo ng may kapal. Habang tinatapos ko ang kwentong ito, narito ako ngayon sa aking tahanan. Tahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ko ay ang marahang paghinga ng mundo sa labas. Sa dami ng aking napagdaanan, mula sa Forbes Park hanggang sa rurok ng tagumpay sa Paris, nahanap ko na rin ang isang bagay na hindi nabibili ng bilyong piso. Nahanap ko ang kapayapaan. Ang tagumpay pala ay hindi nasusukat sa dami ng hotel na pagmamay-ari mo. Hindi rin ito tungkol sa kung gaano karaming tao ang nakakakilala sa iyong pangalan. Ang tunay na tagumpay ay ang makita ang iyong pamilya na nagkakaisa, habang ikaw ay nananatiling tapat sa iyong sariling pangarap. Sa mga nakikinig sa akin ngayon, lalo na sa ating mga lolo at lola na marami na ring naranasang pagsubok sa buhay, nais kong magpasalamat sa inyo. Salamat sa paglaan ng oras para pakinggan ang aking mahabang paglalakbay. Sana ay may napulot kayong munting aral mula sa aking karanasan. Isang aral tungkol sa pagtitiyaga, sa pagtitiwala sa sarili, at higit sa lahat, sa pagpapatawad. Ano ang inyong karanasan sa mga kapamilya na hindi naniwala sa inyong mga pangarap? Naranasan niyo rin ba na kailangang patunayan ang inyong galing sa mga taong dapat ay unang naniwala sa inyo? Nais ko pong malaman ang inyong mga kwento. Pakisulat lamang ang inyong mga saloobin sa ating comment section sa ibaba. Gusto ko pong basahin ang bawat isa sa inyo.
Kung ang kwentong ito ay nagbigay ng inspirasyon sa inyong puso, hiling ko po na i-click ninyo ang like button, mag-subscribe na rin po kayo sa ating channel upang masubaybayan ang marami pang mga kwento ng katatagan at pag-asa. Maaari nyo rin itong i-share sa inyong mga anak o mga apo. Baka sakali, ang kwentong ito ang magbigay sa kanila ng lakas ng loob na kailangan nila ngayon. Huwag nating kalilimutan, ang pinakamalaking tagumpay sa buhay ay hindi ang mapatunayan na mali ang ibang tao. Ang tunay na tagumpay ay ang matuklasan mo sa iyong sarili, na hindi mo na kailangan ang palakpak o pag-apruba ng iba, para lamang malaman ang iyong tunay na halaga. Sapat na ang alam mo sa iyong puso na ginawa mo ang lahat ng may katapatan at pagmamahal. Muli, ako si Maria Sofia Ramos. Isang karangalan ang maibahagi ang aking buhay sa inyo. Hanggang sa muli nating pagkikita at pagkukwentuhan. Maraming salamat po. Pagpalain nawa ang inyong buong pamilya. Magandang gabi sa inyong lahat.